Ako ay 19 na taong gulang. Kalahating Russian ako at nangangarap maging figure skater. Pero ang aking ina, na may problema sa alak, ay may ibang plano para sa akin. Ipinalit niya ako para sa alak at pambayad sa utang ng aming bahay. Sa parehong linggo, pinasakay ako sa eroplano at direkta akong dinala sa isang Arabong sheikh, isang bilyonaryo na 75 taong gulang. Gusto niya ng asawa na mas bata pa sa kanyang mga anak. At sa unang gabi, sa kanyang palasyo, nangyari ang isang bagay na walang sino man ang inaasahan. Gusto niyo bang malaman kung paano ito nagwakas? Mag-subscribe, i-like, at pakinggan niyo hanggang sa dulo. Dito magsisimula ang pinakamakakakilabot na bahagi. Ang malamig na umaga sa Moscow ay laging pareho para kay Camila. Ang matalim na hangin, ang kalansing ng niyebe sa ilalim ng paa, at ang tahimik na paghihintay sa ice rink. Ang yelo ang kanyang tahanan, kanyang kanlungan, ang kanyang entablado kung saan bawat segundo ay parang hininga ng kawalang hanggan. Siya ay 19 na, at sa edad na iyon, alam niya ang dalawang damdamin lamang. Ang saya ng tagumpay at sakit ng pagkadapa. Ang lahat ng iba pa ay tila hindi mahalaga. Sa arena na puno ng ilaw ng mga spotlight, ang kanyang galaw ay parang sayaw, magaan, tumpak at pinag-practice ng libu-libong oras. Ang triple axels at spins na parang hinugis sa hangin ay nagpapahinto sa hininga ng mga nanonood. Tuwing lumalakad si Camila sa yelo, nananahimik ang mga upuan. Ang katahimikan ay halos banal, at ang kanyang mga matang madilim, parang gabi, ay may dalang hiwaga. Ngunit espesyal ang gabing iyon. Malapit nang matapos ang training, unti-unting nauubos ang mga tao sa rink. Ang katahimikang sumunod sa tawanan at boses ng ibang atleta ay biglang naging mabigat at nakakatakot. Tinanggal ni Camila ang kanyang skates, inayos ang buhok na nakatali sa isang higpit na buwan at nagtungo sa locker room. Doon, sa amoy ng metal, goma, at malamig na hangin, naghihintay ang kanyang mga magulang. Karaniwan, ang kanyang ina ay ngumingiti at ipinagmamalaki siya kahit natalo. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay kulay abo, pagod, at ang mga matay nagtatago ng sakit. Kasama niya ang ama, matipunong lalaki na may mabigat na tingin. Wala ang karaniwang pagmamalaki, lamang ang tila hatol na hindi maiiwasan. Camila! Mahina ngunit matindi ang panimula ng kanyang ina. Pinipilit hawakan ang kanyang mga kamay na parang takot na hindi palayain. Kailangan nating mag-usap. Napakunot ang noo ni Camila. Nasa training suit pa rin siya at ang kislap ng tela ay sumasalamin sa malabong ilaw. Sa madilim na locker room na yon, tila banyaga ang kanyang liwanag. May nangyari ba? Maingat niyang tanong, sinusubukang makuha ang tingin ng ama. Ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang salita. Sa wakas, nagsalita ang ama. Ito lang ang paraan para mailigtas ang pamilya natin. Parang yalong nabasag, tumama ang mga salitang iyon sa kanya. Lumabas na ang maliit nilang negosyo, isang supplier ng kagamitan sa ice ring ay nabangkarote. Mga utang, banta mula sa creditors, at ang bahay sa labas ng Moscow kung saan lumaki si Camila ay na-seize. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang ay naglalaho sa kanyang harapan. May nakita kaming paraan, wika ng ama. May tinig na parang bato. Kasal! Napatawa si Camila, inisip na biro iyon. Ngunit naputol ang tawa ng umiyak ang ina. Kasalan sa isang taong makakatulong sa atin. Isang taong may yaman at impluensya para iligtas tayo, bulong ng ina. Biro ba ito? Nanginginig ang boses ni Camila. Kailangan kong magpakasal? Kanino? Parang hatol ang sagot. Kay Sheikh Abdullah ibn Khalid. Hindi pamilyar ang pangalan sa kanya, ngunit mas tumindi ang dagok nang marinig ang susunod na salita. Siya ay 75. Nag-iba ang mundo ni Camila. Isang batang figure skater,
puno ng pangarap para sa championships, bagong jumps, at medalya. Biglang ang kasal ay hindi sa kapantay niya, hindi sa taong maaari niyang piliin, kundi sa isang matandang bilyonaryo na pinili siyang maging asawa. Hindi! Sigaw niya, bumagsak ang skates sa sahig. Wala kayong karapatan. Haalis ako, kikita ako ng sarili kong paraan, ngunit naghang sa hangin ang kanyang mga salita. Umiling lamang ang ama, niyakap ng ina ang muka. Utang, Camila, lulusugin tayo nito. At siya ang nag-aalok ng solusyon. Ililigtas ang bahay, ililigtas tayo. Parang nawawala ang mundo ni Camila sa ilalim ng kanyang paa. Ang lahat ng tila matibay, yelo, pamilya, kinabukasan ay nagiging hungkag. Gabi iyon hindi siya umiyak. Umupo lamang siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang unti-unting paghulog ng niyebe. Ang puso niya ay tumitibok ng hindi pantay, parang sirang metronome. Sa isip niya, iisa lamang ang tanong. Hindi ako kalakal, hindi ako bagay. Bakit ipinagkakanulo ako ng mga taong dapat nagmamahal? Nagising siya sa gitna ng gabi. Ang tulog ay dumaloy na parang tubig sa pagitan ng mga daliri. Umupo siya sa gilid ng kama, niyakap ang mga tuhod, at pinakinggan ang katahimikan ng bahay kung saan siya lumaki. Nagtataglay ito ng kanyang tawa, pagkadapa, unang tagumpay, mga litrato sa pader, lahat ng totoo. Ngayon, parang pinipisil siya ng mga pader. Alam na bukas ay maaaring maging pag-aari ng iba. Mula sa ibaba, maririnig ang boses ng kanyang mga magulang. Tahimik siyang bumaba at huminto sa pintuan ng living room. May ilaw doon. Sa mesa, nakaupo ang isang lalaki sa mamahaling suite, isang estranghero na may malamig na mata. May folder na nakalagay sa mesa, nakatali sa gintong laso. Ito ay simbolikong kasunduan. Wika niya. Pantay ang boses. Si Ginoong Abdullah, respetadong tao, wala siyang dapat ikatakot sa iyong anak. Ngunit nanginginig ang ina ni Camila, takot kahit sa kanyang sariling mga salita. Bata pa siya, 11 pa lang, hininga niya. Legal at maayos ang lahat, at bukod pa rito, babayaran ni Sheikh lahat ng inyong utang at higit pa. Tugon ng lalaki. Pumasok si Camila sa kwarto. Nasaan na kayo sa katinuan? Ito ba ang kontrata ko? Tiningnan siya ng lalaki, may tono ng abogado, walang kahit kaunting awa, puro profesional na paglayo. Nakadalawang wika ang dokumento, Russian at Arabic. Pinagtibay ng mga internasyonal na abogado ang bisa nito. Inilatag niya ang papel. Sa mga gintong selyo, sa engranding stamp, nakasulat ang kanyang kapalaran, mga kondisyon, petsa, pirma, at lugar ng kasal. Palasyo sa Abu Dhabi. Lumayo si Camila, para bang makakatunaw ang papel sa kanyang kamay. Hindi ko pipirmahan! Halos sigaw niya. Tumayo ang ama. Matindi ang mukha, ngunit may halong sakit sa mga mata. Desisyon na ito, wika niya. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ibinebenta ninyo ako. Bulong ni Camila. Mas tumindi ito kaysa sa inaasahan niya. Umiiyak ang ina, ngunit walang sinabi. Ang abogado ay umiling lamang, parang usaping real estate ang pinag-uusapan. Matanda siya, dagdag ng ama, para parang nagtatanggol. Kailangan lang niya ng kasama, hindi higit pa. Hindi ito nakakatakot, Camila. Hindi nakakatakot? Tinatawag niyo itong hindi nakakatakot? Sigaw niya. Kailangan kong magpakasal sa taong 75 taon ang edad. Parang bumagsak ang katahimikan, mabigat na parang bato. Inayos ng abogado ang mga papeles, ibinalik sa folder at maingat na tinali ang laso. May 1 linggo kayo, sabi niya, at umalis sa Biyernes ng eroplano. Pagkasara ng pinto, tumakbo si Camila sa harap ng magulang. Nakiusap siya, sumigaw, umiyak, ngunit nanahimik ang ama. Parang inilibing na ang kanyang kalayaan. Ang ina naman ay bumulong lang. Patawad! Patawad! Gabi iyon, hindi makatulog si Camila. Naglalakad siya sa kwarto pabalik-balik, parang hayop sa hawla. Magulo ang isip niya.
Naiisip niya ang yelong arena, ang musika habang siya'y nag-i-ice skating. At alam niya, magiging bahagi na lang ito ng nakaraan. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sa bahay ang isa pang tao, isang diplomat mula sa United Arab Emirates. May dalang regalo, silk scarf, gintong bracelets, at bote ng oriental na pabango. Inilagay nila ito sa harap ni Camila, parang ransom para sa kanyang buhay. Ginoo Abdullah ay nakakita sayo sa World Championship, sabi ng diplomat, banayad ngunit matatag ang boses. Nakabighani siya. Ikaw ay magiging alindog ng kanyang tahanan. Tumalikod si Camila. Hindi ako bagay, bulong niya, ngunit walang nakinig. Pagdating ng gabi, muli siyang kinumpol ng kanyang mga magulang. Hawak ng ama ang mga dokumento na makakapagligtas sa kanilang negosyo. Hindi natin kakayanin ang pagkabangkarote, sabi niya. Ito lang ang ating pagkakataon. Ramdam ni Camila ang pagbagsak ng kanyang pride. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, maglaho sa dilim at hindi na bumalik. Pero parang pinigilan ng kanyang mga paa. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok. Iniisip niya baka talagang mawalan ng tahanan ang kanyang mga magulang at ang sisi sa kanilang sirang buhay ay mapupunta sa kanya. Sa gabing iyon, unang beses niyang ramdam ang tunay na kawalan ng pag-asa. Ilang araw lang, nagtungo sila sa Moscow, sa isang marangyang hotel, para sa pagpupulong kasama ang mga abogado. Sa malaking bulwagan na may kristal na chandelier, naupo siya sa harap ng mga hindi kilalang lalaki sa matitinding suites. Inabot sa kanya ang mga dokumento. Pirmahan mo dito, sabi ng abogado. Itinuturo ang linya. Nanginig ang kamay niya. Tinitingnan ang pluma sa linya na may nakasulat na pangalan niya at naunawaan niya. Pagkatapos ng pirma na yon, hindi na siya magiging malaya. Masakit sa mata ang luha, ngunit kinuha niya ang pluma. Sa isip niya, narinig niya ang boses ng ama. Ito ay simbolikong kasunduan. Matanda siya, hindi kanya saktan pinirmahan niya. Sa sandaling iyon may nabasag sa loob niya. Ang yelo na nagtataglay ng kanyang puso, nag-crack. Ang Camila na nag-i-ice skating para sa pangarap, nawala. Natira ang isang bagong Camila, pag-aari ng ibang mundo. Matapos pirmahan, dinala siya pauwi. Kinabukasan, nailigtas ang bahay mula sa auksyon. Umiiyak ang kanyang mga magulang sa ginhawa. Ngunit si Camila, hindi. Ang mga mata niya ay nagyelo. Babalik ako sa Biyernes, sabi niya, nakatingin sa kanila. Ngunit mamuhay kayo sa aking luha, bulong niya. Tumangulang ang mga magulang. Sa umaga ng Biyernes, naupo si Camila sa tabi ng bintana ng eroplano. Sa ilalim ng pakpak, kumalat ang mga ulap, parang walang katapusang dagat na hindi mo matatarik. Tumingin siya pababa at naisip, aalis ako sa isang mundo papunta sa isa pa? Pero makakabalik pa ba ako? Haharapin niya ang disyerto, palasyo, kasal, at isang lalaking hindi niya kilala. Ang puso niya ay tumitibok, parang bago ang isang jump sa rink. Ngunit ngayon, wala ng musika, wala ng palakpak. Tanging katahimikan ng kapalaran. Dahan-dahang lumapag ang eroplano sa International Airport ng Abu Dhabi. Sa bintana, tanaw ang lungsod, kumikislap sa gabi, tulad ng mga mamahaling hiyas. Para kay Camila, hindi ito selebrasyon, kundi paunang babala ng hindi maiiwasan. Mahigpit niyang hinawakan ng armrest, ramdam ang tibok ng puso na parang gustong tumakas. Sa labas, sinalubong siya ng isang lalaki na nakasuot ng puting tradisyonal na damit. Hindi siya nagsalita. Tumango lamang at itinuro ang sasakyan. Isang Rolls-Royce na may madilim na bintana at gintong insignia sa pinto. Sumakay si Camila sa loob. Amoy sandalwood at leather ang sasakyan. Dahan-dahan itong dumaan sa mga kalye ng gabi. Sa labas, kumikislap ang neon lights, mga skyscraper, fountain, at palm trees, parang stage ng ibang buhay. Ngunit sa loob niya, kawalan ang ramdam. Tinitingnan niya ang mga naglalakad sa promenade,
mga pamilya, mga batang tumatawa, at iniisip, malaya ba sila? Namumuhay ba sila? Sagot niya, hindi. Ang hotel na pinuntahan nila ay parang palasyo. Marble columns, carpets, kristal na chandelier, mga magalang na staff na kumakaway at yumuyuko. Binigyan siya ng buong palapag kung saan bawat detalye, mula sa gilded door handles hanggang sa silk pillows, ay sigaw ng kayamanan. Ngunit para kay Camila, hindi regalo ito kundi hawla. Gabing iyon, halos hindi siya nakatulog. Maikli at nakakabahalang panaginip lang ang dumarating. Yelo, ring, pamilyar na musika. Ngunit sa tuwing gagawa siya ng jump, natutunaw ang yelo at nahuhulog siya sa itim na kawalan. Nang magising, alam niya, hindi ito simpleng panaginip, kundi paunang babala, tila prophecy. Kinabukasan, dinala siya sa palasyo ni Abdullah. Sa labas, kamangha-mangha ang ganda. Matataas na pader mula sa puting bato. Gintong mosaics, arches na may nakatagong hardin. Sinalubong siya ng mga kasambahay sa magaan na silk, yumuko bilang galang. Ang ngiti nila ay perpekto, ngunit walang init sa mata. Ginoo ay naghihintay, sabi ng isa sa kanila sa Ingles, may banayad na accent. Dinala siya sa silid na may malaking cabinet, puno ng damit, alahas, at sapatos. Pinili lahat para sa kanya, parang isang manika sa koleksyon ng iba. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela ng isa sa mga damit, puting silk na may pearl embroidery. Napakaganda para maging totoo at napakabanyaga para sa kanya. Pinalilibutan siya ng mga kasambahay, tinutulungan sa pagsuot, inaayos ang buhok, at nilalagyan ng magaan na make-up. Ang kamay nila ay malamig. Bawat kilos ay tumpak at walang damdamin. Ngayong gabi, nais ng Ginoo na makita ka, wika ng nakakatandang kasambahay. Tumagos sa puso ni Camila ang linyang iyon ng yalong takot. Sa gabi, habang nakatitig sa salamin, nakita niya sa refleksyon hindi ang sarili niya, kundi isang estranghera. Ang silk ay yumuyukod sa katawan, binibigyang diin ang kahinaan ng kanyang anyo. Ang buhok niya ay dumadaloy sa madilim na alon. Ngunit ang mga mata, ang kanyang sariling mata ay puno ng takot. Nakaupo siya mag-isa nang dahan-dahang pumasok ang pinto. Pumasok ang isang lalaki, nasa itim na suit, mukha seryoso at formal. Ako ang abogado ni Sheikh, sabi niya. Hiniling ng Ginoo na masiguro na pamilyar ka sa mga kondisyon ng kasal. Ipinakita niya ang mga dokumento sa mesa. Nakilala ni Camila ang mga selyo, pareho ng gintong insignia na nakita niya sa Moscow. Gaganapin bukas ang seremonya. Mga tanging pinagkakatiwalaang tao lamang ang naroroon. Hindi makalilipad ang iyong pamilya. Wika niya, tuwid. Bakit? Napasigaw si Camila. Ganito ang kaugalian, ang babae ay nagiging bahagi ng bagong pamilya at pinaghihiwalay sa dati tumama ang mga salitang iyon sa puso niya. Ramdam niya, kinukuha rin sa kanya ang mga alaala. Paano kung hindi ako pumayag? Bulong niya. Tiningnan siya ng abogado, na para bang katawa-tawa ang tanong. Hindi pwede. Napirmahan na ang kontrata. Bayad na ang utang ng pamilya mo. Nailigtas ang bahay. Ikaw ay asawa na ni Ginoo Abdullah Ikinlupa ni Camila ang Kamao. Gusto niyang sumigaw, ihagis ang mga papeles sa estranghero, pero naipit sa lalamunan ang hilab. Pagkalabas ng abogado, bumagsak ang katahimikan sa silid. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa hardin ng palasyo. Fountains, mga jasmine bush, palm trees na dahan-dahang umuuga sa hangin. Maganda ang lahat, ngunit nakikita niya ito bilang bilangguan. Ang gabi bago ang kasal ay puno ng paghihirap. Naglalakad siya sa kwarto, parang nasa manipis na yelo, natatakot na matumba. Bawat tunog ay parang hakbang ng paparating na kapalaran. Pagdating ng madaling araw, pumasok ang mga kasambahay. Dinala nila ang wedding gown. Puti, may mahabang train at may gintong disenyong-disenyo.
Nang isuot ni Camila ang damit, tumingin siya sa salamin at hindi nakita ang isang bagong nobya. Parang produkto na maingat na inayos para sa display. Ang kasal ay ginanap sa malaking bulwagan ng palasyo. Nandoon ang mga diplomat, abogado, at ilang piling tao. Wala ang kanyang pamilya. Pinirmahan niya ang mga papeles. Isinusuot ang singsing at ramdam niya may nabasag sa puso niya ng tuluyan. Dumating si Sheikh Abdullah sa kanyang harapan. Mataas, payat, may mukha na puno ng kulubot, at mga matang may kakaibang apoy ng ambisyon. Hinaplos niya ang kamay ni Camila at mahinang sabi, "Napakaganda mo, Camila, katulad ng pangarap ko." Napapitlag ang puso ni Camila. Dito niya naunawaan na ang sinabi ng kanyang ama tungkol sa simbolikong kasal ay hindi totoo. Ito ay hindi pagsasanib ng pamilya, kundi kontrol. Pagdating ng gabi, dinala siya sa silid sa palasyo. Ang silid ay napaka-espasyo at marangya, puno ng marmol, gintong kasangkapan at mabibigat na kurtina. Ang mga kasambahay ay tahimik na tumulong sa kanya. Inihanda ang kanyang mga damit at iniwan siya sa isang maluwag na silid na puno ng amoy ng jasmine at sandalwood. Umupo siya sa gilid ng kama, nanginginig ang mga kamay, at tiningnan ang refleksyon sa malaking salamin. Isang batang babae, natatakot at nag-iisa. Pakiramdam niya ay inilagay siya sa entablado sa isang papel na hindi niya pinili. Ang bawat galaw ng silid, mula sa mga korona ng ilaw hanggang sa mga gintong detalye, ay tila dekorasyon lang sa kanyang kwento, na siya ang bida ngunit wala siyang kapangyarihan sa script. Umupo siya sa gilid ng kama, mahigpit na hawak ang tela ng kanyang damit, at nag-iisip, ano kung mawala ang lahat sa akin? Ano kung hindi ko kaya? Naglakad sa silid si Abdullah ibn Khalid. Ang puting tradisyonal na damit niya ay kumikislap sa liwanag. Ang mukha niya, puno ng kulubot, ay tila hinulma sa bato, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng buhay at ambisyon. Tumigil siya sa harap ng kama, tumango, at mahinang sabi, "Napakaganda mo, Camila." Hindi sumagot si Camila. Nakatingin siya sa sahig, ramdam ang bawat hakbang, bawat hininga, at ang mabigat na amoy ng palasyo. Ang presensya niya ay nakakabigat, parang nakakasakal. Lumipas ang ilang minuto. Tumigil siya at tumingin kay Camila, parang sinusuri. Ang tensyon ay ramdam sa bawat sulok ng silid. Nakaramdam si Camila ng takot, ngunit ramdam din ang kakaibang kaligtasan sa kawalan ng direktang panganib. Ito ay hindi pisikal na banta, kundi tensyon ng kapangyarihan at kontrol. Ang gabi ay nagpatuloy sa katahimikan. Si Camila ay naglakad sa silid, iniikot ang mga mata sa paligid ng palasyo, pinagmasdan ang mga fountain at mga hardin sa labas. Ang bawat detalye ay maganda, ngunit para sa kanya, ito ay bilangguan. Isang simbolo ng kayamanang hindi niya pinili. Hindi siya makalabas. Hindi makatawag sa pamilya. Ang palasyo ay isang maze, puno ng marmol at ginto. At siya ay bihag sa sariling kapalaran. Araw-araw, nag-aabang siya ng balita, ngunit palaging pareho ang naririnig. Ang sheikh ay may sakit. Walang nakakausap, walang makalapit. Si Camila ay naglalakad sa mga silid, nagmumuni-muni sa nakaraan, sa yelo, sa musika, at sa mga palakpak na datiin nagbibigay buhay sa kanya. Paglipas ng 3 buwan, dumating ang balita. Sa isang mainit at mabigat na araw, pumasok ang isang kasambahay at tahimik na sinabi, "Pumanaw na si Sheikh Abdullah kagabi. May iniwang testamento sa testamento. Si Camila, ang batang nobya na hindi pa nakaranas, ay nakasaad bilang tagapagmana ng bahagi ng kanyang kayamanan." Hindi siya makapaniwala, ngunit kinumpirma ng abogado, ang parehong lalaking may malamig na mata, na ito ay totoo. Tama. Ngayon, isa ka ng may-ari ng bahagi ng kanyang kayamanan, wika ng abogado. Iniabot ang folder ng dokumento. May mga shares, property, at iba pang asset. Nakikinig si Camila,
Ngunit tila walang epekto sa kanya. Sa puso niya, isang malalim na kawalan ang naroon. Wala siyang ramdam na tuwa o ginhawa, tanging katahimikan na nagyelo. Pinayagan siyang dumalo sa seremonya ng libing, nakasuot ng itim, nakatingin sa kabaong, iniisip, wala akong nadarama. Ngunit ang palasyo ay puno na ng tensyon. Ang testamento ay naging bomba. Ang mga anak ni Sheikh, 3 lalaki at 2 babae, ay tumingin kay Camila na parang kaaway. Para sa kanila, hindi siya nobya lang kundi isang estranghero na sumingil sa kanilang mana. Ramdam niya ang bawat tingin, bawat bulong, at doon niya naunawaan. Ang unang gabi sa palasyo ay hindi ang naging kulungan niya. Ang tunay na bilangguan ay nagsimula ngayon. Pagkatapos ng libing, ang palasyo ni Abdullah ay hindi na naging lugar ng katahimikan at pagluluksa. Ito ay puno ng intriga, pangungutya at pagbabantay sa bawat galaw ni Camila. Siya ay nakabihag ng kayamanan at kapangyarihan, ngunit hindi niya iyon pinili. Ang kanyang kwento ay nagsimula muli, puno ng suspense, estratehiya at pag-asa sa isang bagong simula. Naging arena ang palasyo kung saan bawat titig ay parang hampas, bawat salita ay parang hamon. Nakatira si Camila sa mga silid na inilalaan sa kanya bilang balo, ngunit hindi niya ramdam ang pagiging may-ari. Para sa kanya, siya ay bihag. Sa unang araw pagkatapos ng libing, dumating ang abogado, ang lalaking may mukha na tila hinulma sa bato. May dala siyang folder ng mga dokumento. "Ginang Camila," mahinang sabi niya. Tuwang-tuwa sa tono ang wala. "Kumpirmado ang testamento. Isa ka sa mga tagapagmana." Binanggit niya ang mga ari-arian. Bilas sa baybayin, stock sa kumpanya ng langis, bank account na may halagang nakakaikot ang ulo. Ngunit sa halip na saya, ang bawat salita ay nagdulot kay Camila ng takot. "Hindi ito regalo," sagot niya. "Ito ay hatol." Nagtaas ng kilay ang abogado, ngunit hindi nagreklamo. Malamig na idinagdag niya. Lubhang hindi kontento ang natitirang pamilya ni Sheikh, at iyon ay banayad na sinabi. Pagdating ng gabi, naramdaman na ni Camila ang galit. Ang panganay na anak na babae ni Abdullah, mataas at may matitigas na mukha, hinarang siya sa hardin. "Ninakaw mo ang pangalan ng aming ama," sabi nito sa Arabic. "Sapat na malakas para marinig ng lahat. Wala kang karapatan, kahiya-hiya ka." Hindi sumagot si Camila. Alam niya, ang kahit anong salita ay magpapalala lamang ng galit. Kinabukasan, puno ang mga pahayagan ng balita. Ang Russian adventurer na manliligaw sa Sheikh para sa bilyon. Ang mga larawan ni Camila sa sports outfit, sa podium, sa ice rink, ginamit laban sa kanya. Sinasabing pinaniwala niya ang matandang lalaki sa kanyang ganda o kaya'y gumamit ng mahika. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Ang mga gwardya ay nakamasid nang may pagdududa. Kahit sa library ng palasyo, ramdam niya ang mga matang nakamasid. Sa mga araw na iyon, naalala ni Camila ang kanyang pagkabata sa Pod Moscovy. Mga malamig na umaga ng training, mga pagbagsak sa yelo, dugo sa tuhod, at ang determinasyon na bumangon. Noon, natutunan niyang labanan ang sakit. Ngayon, kailangan niyang matutunang labanan ang galit ng tao. Nasa loob niya ang pakiramdam na parang nakatayo siya sa yelo bago tumalon. Bawat galaw ay maaaring huling galaw, ngunit ang mundo ay hindi nagbibigay ng oras sa pag-iisip. Pagkalipas ng 2 linggo, lumabas sa media ang balita. Bumabalik si Halyet, ang bunsong anak ni Sheikh Abdullah. 35 taong gulang, nagtapos sa Oxford, abogado na may walang kapintasang reputasyon, isang strategist na kinatatakutan kahit ng pinakamatatag na kalaban sa korte. Lilinis niya ang pangalan ng ama, bulong ng mga kasambahay. Ngunit para kay Camila, ang mga salitang iyon ay parang hatol. Wawasakin niya ako. Narinig ni Camila ang balita habang nakaupo sa kanyang silid. Sa sulok, tumatakbo ang telebisyon.
Ang reporter ay may tensyon sa boses. Nag-uulat tungkol kay Khalid. Matangkad, kumpiyansang lalaki. Misteryosong tagapagmana na 5 taon na nagpalayo sa mga usapin ng pamilya. Ngayon, bumabalik siya at malinaw kung bakit. Pinatay ni Camila ang telebisyon, ngunit parang nanatili sa hangin ang mga salita. Hindi siya titigil hanggat hindi lumalabas ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay sumpa niya. Walang nakakaalam na ang kasal kay Abdullah ay hindi natuloy. At walang nangyari noong gabing inaasahan ng lahat. Kung malalaman ang lihim na yon, mawawala sa kanya ang lahat. Kayamanan, status, at maaaring maging buhay. Puno ng panunuya ang mga mata sa palasyo, tila spotlight sa ice rink bago tumalon. Ngunit ngayon, wala nang palakpak. Hatol na lamang ang naroon. Isang gabi, lumabas siya sa hardin. Mabigat ang hangin, may halimuyak ng jasmine. Sa marmol na upuan, may nakita siyang kahon na may laso. Sa loob, silk scarf na may oriental pattern at maikling note. Kailangan nating mag-uusap, Khalid. Maigpit niyang hinawakan ang scarf at dumaloy ang lamig sa balat niya. Hindi ito regalo, hamon ito. Alam niya darating ang pagkakataon ng kanilang pagkikita, ngunit hindi pa handa ang puso niya. Naalala niya ang ice rink. Bawat talon noon ay laban sa takot. At ang pag-uusap na ito ang magiging pinakadelikadong talon. Pagdating ng araw, nakita niya si Khalid sa palasyo mula sa bintana. Matangkad, nakasuot ng puting shirt na nakaroll ang sleeves. May matalim na mga mata na parang nakikita ang lahat. Mabagsik ang mukha, tiyak ang kilos. Nakikipag-usap siya sa mga abogado at umabot ang tinig niya hanggang sa silid ni Camila. Gusto kong malaman ang lahat. Lumayo si Camila mula sa bintana. Tumibok ang puso niya ng hindi pantay. Ang lalaking ito ay hindi aalis hanggat hindi niya nalalaman ang lihim. Gabi, hindi siya nakatulog. Naglakad sa silid, lumabas sa balkoni. Ang disyerto sa malayo ay kumikislap sa ilalim ng buwan, parang dagat ng pilak. Ang mga bituin ay mababa, halos maabot. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya. Ang bagong buhay na ipinataw sa kanya ay naging larong chess. Siya ang pawn, si Khalid ang kalaban. Nakapusta ang kanyang kalayaan, pangalan, at marahil puso. Dumilim ang gabi sa palasyo, pinapula ang kalangitan. Ang mga fountain sa hardin ay umagos ng tahimik, tila pinipilit pahupain ang kaba. Mabigat ang hangin, halimuyak ng jasmine at halumigmig. Nakaupo si Camila sa bintana, mahigpit na hawak ang silk scarf at ang note. Kailangan nating mag-usap. Para bang hatol ang bawat salita. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi siya obligado, na pwede siyang magtago. Ngunit alam niya sa loob, ang pagtanggi ay magpapagalit sa kanya. At ang pagkikita ay di maiiwasan. Tulad ng talon sa yelo, kapag tumulak ka na, kailangan mong gawin ito o bumagsak. Pinili ni Camila ang una. Isinuot niya ang simpleng itim na damit na nagtatampok sa kanyang payat na katawan at itinatago ang panginginig ng tuhod. Binitin ang buhok, mabigat sa balikat. Sa mata, kitang-kita ang pagod at determinasyon. Tahimik ang hardin. Sa marmol na upuan, naroon si Khalid. Puting shirt, nakaroll na sleeves, braso nakapulupot sa dibdib, mata nakatingin sa abot-tanaw, kung saan nagsasanib ang disyerto at langit. Nang marinig ang hakbang ni Camila, lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay agad na tumingin sa kanya. Walang galit, walang puot, tanging pagsubok lang. Gang, Camila! Mahinang sabi ni Khalid. Mababang boses, may bahid ng English accent mula sa taon sa Oxford. Salamat sa pagpunta. Tumayo si Camila sa distansya. Tumibok ang puso niya, ngunit malamig ang tinig. Hindi ko gusto na tawagin, sagot niya. Sa mukha ni Khalid, may lumabas na ngiti, ngunit nanatiling seryoso ang mata. Hindi kita tinawag, humingi ako, wika niya, nagturo sa upuan.
Hindi umupo si Camila, nanatili siyang nakatayo, alerto, parang figure skater bago tumalon. Ano ang gusto mo? Tanong niya diretso. Tumagal ang titig ni Khalid, parang sinusubukang basahin ang isip niya. Katotohanan, mahinang sabi niya. Tungkol sa gabing iyon, sa ama ko. Sa'yo? Lumunok si Camila. Tumibok ng mabilis ang puso niya. Inaasahan niya ang paratang, ngunit ang mga salita niya ay hindi parang hampas, kundi hamon. Akala mo ba nagsisinungaling ako? Tanong niya, pilit pinananatiling pantay ang boses. Iniisip kong nanahimik ka lang, sagot niya ng kalmado at lumapit ng isang hakbang. At ang katahimikang iyon ay mas malakas pa sa anumang salita. Kinuha niya mula sa bulsa ang pahayagan, binaliktad niya ang pahayagan. Sa unang pahina, nakasulat ng malaki. Ang Russian Ice Star ay nakatanggap ng bilyonaryo matapos ang misteryosong gabi. Nakita mo ba ito? Tanong niya. Tumingin si Camila, ngunit hindi kinuha ang pahayagan. Pamilyar na sa kanya ang mga salita. Sumusunog sa damdamin, parang nag-iinit na yelo. Iniisip mo ba na ako ang nagpakalat nito sa media? Nagningning ang mga mata niya. Hindi ko alam, mahinang sabi niya. Ngunit ang katotohanan ay nananatili. Nakinabang ka. Tumayo si Camila ng tuwid. Ang tinig niya ay matalim, parang talim ng ice skate sa yelo. Buhay pa ako. Yun lang ang kailangan mong malaman, nagkunot si Khalid. Pumikit ang kanyang mga daliri sa kamao. Buhay ka. At namatay ang ama ko, at naging mayaman ka. Hindi ito mukhang pagliligtas. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Camila. Lumapit siya. Hindi ka naroroon, pagputol niya sa kanyang tinig. Hindi mo alam ang nangyari? Ninais niyang lisanin ang lugar, ngunit hinawakan siya ni Khalid sa pulso. Matatag, ngunit hindi marahas ang kapet. Kung ganoon, ikwento mo, sabi niya. At sa unang pagkakataon, hindi banta ang narinig niya, kundi pakiusap. Binaliktad niya ang kamay, kumislap ang mga mata, at naputol ang hininga. Wala akong utang sa'yo, wika niya at biglang lumiko. Umalis siya, ngunit umalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa marmol ng hardin, at paulit-ulit sa isip ang kanyang tinig. Kung ganoon, ikwento mo. Sumunod na mga araw, parang laro ng mga anino. Hindi naghahanap ng bagong pakikipagkita si Khalid, ngunit naroroon siya sa lahat ng lugar, sa library, sa hardin, sa terrace. Hindi siya nagsalita, ngunit nararamdaman ang presensya niya. Isang araw, lumitaw sa kanyang silid ang isang librong isinulat ni Pushkin. May bookmark sa tula na I loved you. Sa ibang araw, may basket ng mga dates at mint tea. Pagkatapos, isang maikling tala. Ramdam ni Camila na nilalaro siya ni Khalid, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Upang wasakin, ilantad o unawain siya. Sa gabi, hindi makatulog, lumabas siya sa balkoni. Ang buwan ay nakabitin sa disyerto, at ang mga bituin ay kasing liwanag na parang maabot sa kamay. Huminto siya, huminga ng malamig na hangin, nang marinig ang hakbang sa likod niya. Hindi ka pa natutulog? Lumiko si Camila. Nasa dilim si Khalid. Puting shirt niya ay kumikislap sa kalahating liwanag. Bantay ka ba? Malamig ang tanong niya. Mabigat ang tingin niya, ngunit walang galit. Naghahanap ako, sagot niya. Hinahanap ko ang nakita ng ama ko sa'yo. Bakit kanya pinili? Ibaba ni Camila ang mga mata. Nanginginig ang tinig, may halong pait. Hindi niya ako pinili. Binili niya ako, huminto si Khalid. Napinig ang mukha niya. Binili? Tanong niya muli. Tumango si Camila. Bumitaw ang isang matinding sakit sa kanyang mga mata. May utang ang pamilya ko. Inalok niya ng kaligtasan, ngunit ang presyo ay ako, inaasahan niyang sisihin siya, tatawa o lilayo. Ngunit sa tingin niya ni Khalid, may ibang nakapaloob. Pag-unawa, hindi paghatol. Hindi ka nagsinungaling? Mahinang tanong niya. Tahimik silang nagtagal. Tanging ihip ng hangin sa dahon ng palma at ang awit ng fountain ang naririnig. Sa gabing iyon,
unang sumiklab ang napakamanipis na spark ng pagkakaintindihan sa pagitan nila. Hindi pa pagkakasundo o tiwala, kundi maingat na posibilidad na pakinggan ang isa't isa. Kinabukasan, nagising si Camila hindi dahil sa panaginip, kundi sa bigat ng isip. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang litrato na natagpuan kagabi. Sa larawan, siya sa silver costume, nasa gitna ng pag-ikot sa yelo. Luma na ang larawan, medyo dilaw ang gilid. Sa likod, may sulat ni Khalid. Minsan malaya ka, maging malaya muli. Pumasok ang luha sa kanyang mga mata. Para sa kanya, hindi ito hamon kundi pagkilala. Nakita niya siya bilang tao, hindi kaaway. At sa unang pagkakataon sa maraming linggo, naramdaman niya ang init. Ngunit kasama ng init, dumating ang takot. Kayang sirain ni Khalid ang kanyang buhay sa isang salita, ngunit kayang din niyang protektahan. Ano kaya ang pipiliin niya? Buhay ang palasyo sa tensyon. Pagkatapos ng libing, ginawang larangan ng digmaan ang mga koridor ng mga anak ni Sheikh. Bulong ng mga kasambahay. Malapit na ang giyera para sa mana. Hindi itinago ng panganay na anak na babae ang paghamak. Ang gitnang anak na lalaki ay hayagang nagsabi, hinding-hindi namin papayagan na agawin ng Russian widow ang sa amin. Iniiwasan ni Camila ang lahat. Nagtatago siya sa hardin, kung saan umaawit ang fountain, ngunit ramdam pa rin ang mga titig. Isang araw, habang nakaupo sa tabi ng pond, narinig niya sa likod, bilang mo na ang mga araw mo rito. Lumiko siya. Isang anak ni Abdullah, mataas, may malamig na titig, nakatayo. Mahina ngunit puno ng banta ang tinig. Iniisip mo ba pinili ka ng ama mo? Hindi. Matanda na siya, nagkamali. Aayusin namin ang kanyang pagkakamali. Hindi sumagot si Camila. Pinisil ang mga kamay ng sobra, ang mga kukoy humigop sa balat. Nanatiling nakasakal ang salita sa lalamunan niya. Nang umalis ang lalaki, pakiramdam niya ay parang natutunaw ang lupa sa ilalim ng paa. Sa gabi, nakaupo siya sa library sa gitna ng lumang Arabic manuscripts at Russian tomes nang dumating si Khalid. Hindi siya nagtanong ng permiso. Kinuha niya lang ang libro at inilagay sa harap niya. Dostoyevsky. Binabasa mo ba ito? Tanong niya. Tumango si Camila. Sumusulat siya tungkol sa sakit. Mahina niyang sagot. Kung paano mo sinisira at pinapangalagaan ang sarili ng sabay. Uupo si Khalid sa harap niya. Matay nakatutok! Nakatutok sa bawat galaw. Ikwento mo sa akin ang tungkol sa yelo mo. Biglang sabi niya. Huminto si Camila. Yelo, bumulong siya. Iyon ang mundo ko. Walang lugar para sa kasinungalingan. Ikaw, musika at talon. Lumilipad ka o bumabagsak. Lahat ay totoo. At dito? Tanong ni Khalid. Napangiti siya ng mapait. Dito, lahat ay kasinungalingan. Bawat hakbang ay laro, bawat titig ay bitag tahimik si Khalid ng matagal. Pagkatapos, wika niya. Naranasan ko rin ang laro. Sa Oxford anak ako ng sheikh. Nakikita sa akin ang pera, hindi ang tao. Tumakas ako sa pangalang iyon, ngunit palaging hinahabol ako. Nagtagal ang pag-uusap. Pinag-usapan ang pagkabata, kung paano nabuhay na hindi sa sariling paraan. Naalala ni Camila ang pagyelo sa mga ice rink sa Podmoskovye mula sa edad 6, pagbagsak at pagbabangon. Kwento ni Khalid tungkol sa mahigpit na ama, sa mga tao ng pag-aaral at pakikipaglaban upang patunayan ang sarili. Ang yung gabing iyon ay naging hindi inaasahang pagbubukas ng damdamin para sa pareho. Sa kabila ng sakit at kawalan ng tiwala, umusbong ang manipis na sinulid ng pag-unawa, ngunit hindi natutulog ang palasyo. Kinabukasan, may natagpuan si Camila sa ilalim ng pinto. Isang cutout mula sa Russian newspaper. Sa litrato siya. May headline, bata pa siyang figure skater, balo ng isang bilyonaryo. Kapalaran ba o maingat na kalkulasyon? May nakasaksak na karayom sa litrato. Parang bahagi ng isang mahiwagang ritual. Pumikit si Camila at pinisil ang papel.
Tumitindi ang kaba sa loob niya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Khalid. Napansin niya ang mga kamay ni Camila, nanginginig sa galit at takot. Ito ang ginagawa nila, sabi niya. Gusto nilang sirain ka. Nasira na nila. Bumulong si Camila. Natatakot akong lumabas ng silid. Lumapit si Khalid. Malalim ang tingin niya, seryoso pero may lambing. Takot ay sandata. Kung pahihintulutan mo lamang na gamitin nila ito, laban sa'yo. Tumingin siya sa kanya. Walang pang-uuyam sa mga mata niya. Tanging determinasyon. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Nagtagal si Khalid bago sumagot. Napinig ang panga niya, tila nakikipaglaban sa sarili. Dahil gusto kong malaman ang katotohanan. Hindi yung sigaw ng media, kundi ang nakikita sa iyong mga mata. Wika niya sa wakas. Dumating ang mga salita sa isang sinserong paraan na sa unang pagkakataon, nakaramdam si Camila ng bahagyang kaluwagan. Ngunit alam niya, delikado ang magtiwala sa kanya. Anak siya ng taong bumili sa kanyang kapalaran. Kung masyado siyang magbukas, maaaring gamitin ito laban sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, natulog siya na may iniisip. Sa palasyo na puno ng galit at kasinungalingan, may isang tao na ang hakbang ay hindi nakakatakot, kundi nagdudulot ng kakaibang pakiramdam ng proteksyon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa library, nag-iba ang takbo ng mga araw ni Camila. Sa unang pagkakataon mula nang dumating sa palasyo, ramdam niya na hindi siya ganap na nag-iisa. Ngunit kasabay ng init ng damdamin, naroon ang panganib. Napansin ng ibang tagapagmana ni Abdullah ang pagbabago. Napansin nila na hindi pinapakita ni Khalid ang galit na gaya ng sa iba, at lalo lamang itong nagpainit sa kanilang inggit. Isang umaga, pumasok siya sa dining hall. Ang malaking silid ay nababalot ng liwanag ng araw na dumadaan sa mga stained glass. Sa mahabang mesa, nakaupo na ang mga anak ng sheikh, mga kapatid na babae sa mamahaling itim na damit, mga kapatid na lalaki sa perpektong planadong suits. Itinaas nila ang mga ulo at tumingin kay Camila. Russian widow, sabi ng panganay ng babae. May pang-uuyam. Nagdesisyon kang sumali sa amin. Ramdaman ni Camila ang init ng dugo sa mukha. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng mesa. Pilit itinatago ang takot, ngunit ang puso ay mabilis na tumitibok. Kumain kayo ng maayos, hindi ako makakaistorbo, mahina niyang wika. May nagbulong na tawa sa mesa. Isa sa mga kapatid na lalaki ay yumuko at nagsabi, "Alam mo ba kung paano namin tinatawag ang mga tulad mo? Ice predator. Inakala mo ba hindi namin malalaman? Ang media ay sigaw na sa bawat kanto. Itinuring ni Camila ang plato. Ang lasa ng pagkain ay naging abo sa bibig niya. Alam niyang anumang salita niya ay maaaring gamitin laban sa kanya. Sa sandaling iyon, pumasok si Khalid sa silid. Matatag ang hakbang, matibay ang tinig. "Tama na!" wika niya. Tahimik ang lahat. Ang kanyang presensya ay parang mahigpit na hukom sa matapang na estudyante. Umupo si Khalid sa tabi ni Camila na nagdulot ng bagong alon ng hindi pagkatuwa sa iba. "Pinoprotektahan mo siya?" tanong ng kapatid na babae. "Siya ang sumisira sa pangalan ng aming ama." "Pinoprotektahan ko ang katarungan," malamig niyang sagot. "Kung akala ninyo ay karapat-dapat kayo, patunayan ninyo ito sa korte." Mas malakas ang tama ng salita niya kaysa sigaw. Tumahimik ang pamilya, ngunit ang mga titig nila kay Camila ay puno ng galit. Pagkatapos ng almusal, unang naramdaman ni Camila ang pasasalamat kay Khalid, ngunit kasabay nito, may panibagong damdamin. Hiya. Nahuli niya ang sarili na iniisip na ang presensya niya ay naging sandigan. Ang matatag at tiyak na tingin niya ay nagpapakalma sa kanya, higit pa sa anumang bagay sa palasyo. Sa gabi, lumabas siya sa hardin. Ang dapit hapon ay bumabalot sa marmol na daanan at ang mga lampara ay nagmumungkahi ng malambot na gintong liwanag.
Naglakad siya ng nakayapak. Ninanamnam ang lamig ng bato nang marinig ang hakbang. Lumiko at nakita si Khalid. "Madalas kang napapadikit dito," wika niya, sinusubukang itago ang hiya. "At madalas ka namang mukhang natatakot na iwanang mag-isa," sagot niya. Huminto sila sa tabi ng fountain. Ang tubig ay umaagos, sumasalamin sa mga bituin. Tinitingnan ni Camila ang sariling refleksyon at bumulong. "Hindi ko hiningi ang iyong proteksyon, ngunit tinatanggap mo ito," wika niya, lumalapit. Nasa tabi na siya. Ilang sentimetro lamang ang pagitan nila. Ramdam ni Camila ang init, ang banayad na amoy ng cologne na may kahalong kahoy at pampalasa. Pabilis ang tibok ng puso niya. "Hindi mo ako kilala," bumulong siya. "Sinisikap kong makilala ka," sagot niya. Mababa, kalmado ang tinig, ngunit may tunog na nagpaikot ng kilabot sa balat ni Camila. Gumawa siya ng hakbang pabalik, ngunit napigil sa marmol na gilid ng fountain. Wala nang mapag-urungan. Tinitigan siya ni Khalid ng diretso sa mata at walang banta o pang-uuyam, tanging matinding pagnanais na maintindihan. "Bakit tahimik ka tungkol sa gabing iyon?" tanong niya. "Ano talaga ang nangyari?" Lumiko si Camila. Hindi niya kayang magsabi ng katotohanan. Masisira niya ito, parang manipis na yelo sa ilalim ng figure skater. "Para ito sa akin," bumulong siya. "Aking lihim, aking krus." Tahimik si Khalid. Mabigat ang tingin niya ngunit hindi naghatol. Sa isang sandali, iniabot niya ang kamay at bahagyang hinawakan ang balikat ni Camila. Ang haplos ay banayad, halos hindi maramdaman, ngunit tila sinunog ang balat niya. Biglang umatras si Camila at mabilis ang hininga. "Huwag mo ganyan," wika niya, nanginginig ang tinig. Tumingin kay Khalid ng seryoso. "Hindi ako kaaway mo, Camila. Ngunit kung hindi ka magtitiwala sa akin, sirain ka ng mga kaaway." Parang babala ang mga salita, ngunit may kasamang pag-aalaga na marahil ay ayaw niyang ipakita. Sa gabing iyon, matagal bago nakatulog si Camila. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga mata niya, ang tinig at ang kamay niya sa balikat. Natatakot siya dahil sa taong ito, anak ng kanyang manunupil. Nakikita na niya hindi lang kaaway, kundi isang lalaki na ang presensya ay nagpapalakas sa kanya. Sa likod ng pinto, ang palasyo ay parang pukyutan. Dumarami ang tsismis, kumakaway ang intriga, at nagiging mas madilim ang mga anino. Hindi nagpapahintulot ang pamilya ni Abdullah sa Russian widow. Ramdam ni Camila na paparating ang bagyo. At sa bagyong iyon, kailangan niyang pumili. Magtitiwala kay Khalid o tumakas. Sumisigla ang iskandal. Bawat umaga may bagong artikulo. Bawat gabi, bagong tsismis. Ang mga pahayagan ay sumisigaw ng mga headline. Russian widow, niloko ang sheikh, binili ang pag-ibig o malamig na kalkulasyon. Sa mga talk show sa TV, pinag-uusapan ang kanyang nakaraan, hinanap ang mga coach, kakilala, kahit mga kapitbahay sa Podmoscovy na nagkukuwento ng mga kwento na hindi totoo. Ipinapakita si Camila bilang predator, biktima, femme fatale, o walang pusong adventurer. Ang pangalan niya ay naging target, at ang mukha niya ay naging maskara para sa publiko. Isang araw, pumasok sa silid ang isang katulong na may maputlang mukha. May dala siyang magasin. Sa pabalat, larawan ni Camila na nakasuot ng puting wedding gown, kuha noong araw ng seremonya. Sa ilalim ng larawan, nakasulat, "Ninakaw niya ang bilyon sa isang gabi." Pinikit ni Camila ang magasin ng napakabigat, hanggang sa mangulubot ang mga pahina. Nanginig siya sa walang magawa. "Hindi ko ito hiniling." Bumulong siya. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mundo. Uhaw sa sensasyon ang lahat. Kinabukasan, pinuno ng mga abogado ang palasyo. Sa silid ng pagpupulong sa ilalim ng gintong kisame, nagsimula ang talakayan tungkol sa testamento. Gustong kwestiyonin ng pamilya ni Abdullah ang dokumento, sinasabing may sakit ang ama at hindi niya lubusang naunawaan ang kanyang mga desisyon.
Nakaupo si Camila sa gilid, parang isang estranghero. Hindi niya maintindihan lahat ng legal na termino, ngunit ramdam niya ang galit sa bawat titig. Bawat sulyap ay parang kutsilyo. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Khalid. Matatag ang kanyang hakbang, kalmado ang tinig, ngunit may tunog ng bakal. Ipagpapatuloy natin ang pagpupulong lamang sa aking presensya, sabi niya. Tahimik ang lahat. Hindi matatawaran ang kanyang autoridad. Kahit ang mga abogado, sanay sa malamig na paggalang, ay magalang na tumayo. Umupo si Khalid sa tabi ni Camila. Ramdam niya ang bahagyang ginhawa sa dibdib. Parang may tinanggal na mabigat na pasanin mula sa kanyang balikat. Ngunit kasabay ng ginhawa ay ang takot. Ang suporta niya ay maaaring maging bitag. Kailangan mong lumaban? Wika niya, mahina, lumalapit. Hinikay na akong lumaban. Bumulong siya halos hindi marinig. Kung ganoon, sila ang mananalo, tugon niya. Ang mga salita ay parang hampas ng whiplash, ngunit puno ng katotohanan. Sa gabi, nakaupo si Camila sa tabi ng bintana ng silid niya. Tinitingnan ang hardin, hinahaplos ng hangin ang mga palma, iniisip kung hanggang kailan niya kayang tiisin. Ang pagod at panghihina ay dumarami sa loob niya. Ngunit walang lugar na pupuntahan. Ang Russia ay tila malayong panaginip. Ang mga ice rink ay buhay sa ibang dimensyon. May kumatok sa pinto. Binuksan niya at nandoon si Khalid sa pasukan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Lumabas sila sa hardin. Ang mga lampara ay nagbigay ng malambot na liwanag at ang fountain ay mahinang umaagos. Nakatayo si Khalid sa harapan niya. Seryoso ang mukha, nakatuon ang mga matang madilim. Alam kong gusto mong tumakas, sabi niya. Pero hindi mo pwedeng gawin iyon, miss. Kung aalis ka, ituturing kang may sala. Gagawin kang simbolo ng kahihiyan. At kung mananatili ako, tanong niya. Kung mananatili ka, magkakaroon ka ng pagkakataon na patunayan na hindi ka tulad ng nakikita nila. Napatawa si Camila ng mapait. Akala mo ba maniniwala ang mundo? Gusto ng mundo na makita ako bilang halimaw? Maniniwala ang mundo sa mas malakas. Matatag na sagot ni Khalid. Lumapit siya ng kaunti. Ilang metro na lamang ang pagitan nila. Bumagal ang kanyang tinig. Ngunit hindi ka nag-iisa. Tumibok ang puso ni Camila. Tiningnan niya ang mukha niya. Matatag, ngunit tapat. Sa kanyang mga mata, unang beses niyang nakita ang pagod at katotohanan. Bakit? Tanong niya. Bakit ka nasa aking panig? Tahimik si Khalid. Napinig ang panga niya, tila nakikipaglaban sa sarili. Dahil kung nagsisinungaling ka, makikita ko iyon. At kung hindi, sumasalampak siya. Kung ganoon, obligasyon kong tulungan ka naramdaman ni Camila ang bigat ng kanyang hininga. Sa unang pagkakataon, nag-isip siya na maaaring hindi siya kaaway. Matagal silang nakatayo sa hardin. Ang katahimikan ay makapal, parang gabi mismo. Ngunit naramdaman niya ang pangangailangang sabihin ang lahat. Ngunit natigil ang salita sa lalamunan. Mahina niyang bumulong. Hindi ako naging asawa niya hanggang wakas. Ang mga salita ay lumutang sa hangin. Parang pag-amin. Napinig si Khalid. Nagningning ang mga mata niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Yung iniisip mo, sagot ni Camila. Gabing iyon, wala talagang nangyari. Tumingin siya ng matagal, tila sinusuri kung nagsisinungaling siya. Ngunit sa kanyang mga mata, wala ang kasinungalingan, tanging sakit. At ginawa niya ang hindi inaasahan. Iniabot ang kamay at hinaplos ang pisngi niya. Maingat. Halos mahiyang haplos. Buhay ka pala, mahina niyang wika. Tumibok ang puso ni Camila ng mabilis. Gusto niyang itulak siya, ngunit hindi niya nagawa. Sa gabing iyon, nang makauwi sa silid, matagal siyang nakatingin sa salamin. Nakita niya ang sarili, batang babae na may pagod na mata at maputlang mukha. Ngunit sa ilalim ng mga mata, unang beses sa mahabang panahon, may liwanag.
Naiintindihan niya. May paparating na digmaan. Ngunit ngayon, may kasama na siya. Kasabay ng alyansang iyon ay ang mapanganib na spark na hindi na mapapatay. Nagsimula ang umaga sa kaba. Ang palasyo ay parang pukyutan. Sa hallway, nagtipon ang mga mamamahayag. Sinubukan ng seguridad pigilan ng tao. Ang mga abogado ay nagtatakbuhan sa marmol na koridor. Lumabas si Camila sa bintana at nakita ang mga flash ng kamera. Muli, ang kanyang pangalan ay nasa headlines. Sa telebisyon, ang ticker ay sumisigaw, Russian Widow! Pekeng tagapagmana! Nahinto ang kanyang hininga. Parang ang mga pader ay sumikip, ginagawa ang marangyang silid na parang kulungan. Hinihintay nila ang pagkakamali mo. Wika ni Khalid. Pumasok ng hindi kumakatok. Isang maling hakbang, isang salita lang. At kung hindi ako lalabas sa kanila? Tanong niya. Isusulat nila na nagtatago ka. Pinaloob ni Camila ang mukha niya sa mga kamay. Sa loob, nag-aalimpuyo ang takot at pagod. Hindi ko na kaya. Hindi ako ginawa para dito lumapit si Khalid. Mas malambot ang tinig niya. Bilang figure skater, alalahanin mo ang pakiramdam sa yelo. Masyado kang pinagmamasdan sa harap ng hurado at madla. Hindi ka bumagsak. Bumagsak ka, pero bumangon ka. Ngunit bumangon, wika niya. Ngayon, bumangon ka muli. Simple lamang ang mga salita. Ngunit puno ng lakas. Dahan-dahan inalis ni Camila ang mga kamay sa mukha at tiningnan siya. Matatag ang mga mata niya, ngunit may apoy sa loob. Hindi malamig na kalkulasyon, kundi determinasyon na suportahan siya. Ang press conference ay itinakda sa hotel malapit sa palasyo. Puno ang silid ng mga mamamahayag. Ang mga kamera ay patuloy na kumikislap. Pakiramdam ni Camila, nasa ice rink siya muli. Ngunit ang pagtalon ay ngayon sa pamamagitan ng salita. Nakaupo siya sa mahabang mesa kasama ang mga abogado. Nasa kaliwa niya si Khalid. Nasa mesa ang kamay niya at napapansin ni Camila na palaging napapatingin siya rito. Ang malalakas at tiyak na kamay na iyon ang tila nagpipigil sa kanya na bumagsak. Ang unang tanong ay matindi at walang awa. Ginoo, totoo ba na peke ang inyong kasal at hinabol mo lamang ang yaman? Tahimik ang silid. Huminga ng malalim si Camila at naalala ang sinabi ni Khalid, sumagot ng kalmado. Ako ay asawa sa papel, ngunit walang nagtatanong kung ano ang gusto ko. Hindi ko hinabol ang yaman. Gusto ko lamang iligtas ang aking pamilya. Nag-ulo ang mga mamamahayag. May mga nagtatype. May mga kumukunan ng litrato. May mga nag-uulat ng bagong tanong. Inamin mo bang hindi mo minahal si Sheikh Abdullah? Tumigil si Camila. Tusok ang tanong. Kung sasabihin niyang hindi, iaakusa siyang nagsisinungaling. Kung oo, sasabihin na siya'y gahaman. Lumapit si Khalid sa mikropono. Ang aking ama ay hindi naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap siya ng kapangyarihan at nakuha niya ito. Ngunit hindi ito dahilan upang siraan ang babaeng naging piyesa lamang sa laro ng iba. Nag-ulo ang silid. Ang sinabi ng anak ng sheikh ay naging sensasyon. Namangha si Camila. Hindi niya inasahan na siya ay susuportahan ni Khalid sa publiko. Pagkatapos ng conference, lumabas sila sa koridor. Halos hindi na makalakad si Camila. Nilubog ng tensyon ang kanyang lakas. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya. Dahil iyon ang tama, sagot niya. Ngunit ngayon, ituturing nilang alyado kita. Tumingin siya sa mata niya. Masama ba yon? Napabuga ang puso ni Camila. Lumingon siya upang itago ang hiya. Sa gabi, nakaupo sila sa library. May 2 baso ng tsaa sa mesa. Sa labas, humahampas ang hangin ng disyerto. Hawak ni Camila ang libro ngunit hindi mabasa. Paulit-ulit sa isip niya ang umagang sinabi ni Khalid. Nanganganib ka? Mahina niyang tanong. Hayaan silang magalit. Sanay na ako. Matatag niyang sagot. Tiningnan niya siya. Ang mukha ni Khalid ay naiilawan ng malambot na liwanag ng lampara. Matindi ngunit may kahinaan.
Palagi mong sinasabi na hinahanap mo ang katotohanan, wika niya. Ngunit naniniwala ka ba sa akin? Matagal siyang tiningnan. Naniniwala ako sa iyong mga mata, wika niya sa wakas. Ang mga salita ay parang apoy sa loob niya. Dumaloy ang dugo sa pisngi. Tahimik sila, ngunit ang katahimikan ay hindi malamig, mainit at tensyonado. Ramdam ni Camila na ang hangin ay mabigat, parang naka-electrify. Yumuko siya sa libro upang itago ang nanginginig na mga kamay. Ngunit iniabot ni Khalid ang kamay at dahan-dahang hinarang ang kanya. Halos hindi man lang nadama ng balat niya ang mga daliri niya. Simple lang ang haplos, ngunit mas malalim kaysa sa daan-daang salita. Bigla niyang inalis ang kamay, ngunit huli na. Tumibok ng mabilis ang puso niya at nanginig ang kanyang hininga. Huwag mo akong ganunin. Bumulong siya. Lumapit si Khalid ng bahagya. Mababa at may bahagyang pa-harsh na tinig niya. Natatakot ka ba sa akin? Natatakot ako sa sarili ko, sagot ni Camila. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang iglap nawala ang lahat. Palasyo, pamilya, intriga, maging ang nakaraan. Nananatili lang sila at ang manipis na hindi nakikitang linya sa pagitan nila, na sa bawat segundo ay lalo pang nagiging marupok. Ngunit bigla siyang tumayo. Pagod na ako, wika niya at umalis ng hindi lumingon. Sa gabing iyon, matagal siyang nakahiga nang hindi makatulog. Nag-aalab ang katawan niya, parang pagkatapos ng nakakapagod na training, habang ang mga kalamnan ay masakit sa pagod, ngunit ang kaluluwa ay lumilipad. Alam niya na may nagbabago sa pagitan nila. Mapanganib ito, ngunit hindi na mapipigilan. Naging tunay na arena ang korte sa Abu Dhabi. Malawak ang silid na may mataas na kisame, malamig na marmol sa sahig, mabibigat na haligi. Lahat ay nagdudulot ng pakiramdam ng solemne at mahigpit na kapangyarihan. Parang nasa harap siya muli ng mga hukom, ngunit hindi sports, kundi mga taong magdedesisyon sa kanyang kapalaran. Ang upuan na sa harap ay okupado ng mga anak ni Abdullah. Mataas ang ulo ng panganay na babae, mukha na parang bato, at katabi ang mga lalaki na puno ng pang-iinis at galit sa bawat tingin. Malakas ang tinig ng kanilang mga abogado. Bawat salita ay parang hampas ng martilyo. Peki ang kasal na ito. May sakit ang sheikh. Ginamit ng dayuhang dalaga ang kanyang kahinaan. Hindi niya natupad ang kasunduan sa kasal. Parang bato ang bawat salita sa puso ni Camila. Nakaupo siya sa tabi ng abogado niya, ngunit ang boses nito ay parang mahina kumpara sa puwersa ng kalaban. Biglang tumayo si Khalid. Agad na humigpit ang pansin sa kanyang presensya sa mahigpit na suwit. Matatag ang kanyang tinig. Parang bakal. Pinag-uusapan ninyo ang bisa ng kasal, ngunit wala ni isa sa inyo ang naroroon noong gabing iyon. Ako ang naroroon. Nakita ko ang sakit niya, ang takot niya, at ang kawalan niya ng depensa. Hindi siya naghahanap ng pakinabang. Siya ay naging biktima ng kasunduan na ginawa ng matatanda sa kanyang likod tahimik ang silid. Ramdam ni Camila ang isang kakaibang damdamin. Pasasalamat. Pagkatapos ng pagpupulong, lumabas silang magkasama. Agad na pinalapit sa kanila ng mga mamamahayag. Flash ng kamera, sigaw, mikropono. Ginoo, totoo ba na nakatanggap kayo ng bilyon matapos ang isang gabi? Ginoo Khalid, pinoprotektahan mo ang byuda na winawasak ang pangalan ng iyong ama. Hinawakan ni Khalid ang siko ni Camila at literal na inilabas siya sa karamihan. Matatag, ngunit hindi marahas ang kanyang paghawak. Ramdam ni Camila ang lakas at kakaibang kapanatagan. Nakita mo ba? Tanong niya habang mag-isa na sila sa sasakyan. Gusto nilang dugo, sagot niya. Ako? Mapait na tawa ni Camila. Pareho natin, dagdag ni Khalid. Ang mga salitang iyon ay naiwan sa isip niya. Sa gabi, pagbalik sa palasyo hindi siya makahanap ng kapahingahan. Palibot siya sa koridor, ang mga pader ay tila mas mataas, ang mga anino mas malalim.
Tumibok ang puso niya ng hindi pantay at may kaba. Huminto siya sa bintana at tumingin sa lungsod. Ang mga ilaw ng skyscraper ay kumikislap. Parang niloloko siya ng ilusyon ng kalayaan. Naglalakad ka na naman? Marinig ang tahimik, ngunit maaasahang tinig sa likuran. Lumiko siya. Nandoon si Khalid sa pinto, walang blazer, nakasuot ng puting shirt at nakaroll na manggas. May kaunting ordinaryo sa kanyang itsura at iyon mismo ang nagdagdag ng panganib sa kanya. Hindi ako makatulog, amin niya. Dahil natatakot ka? Huminga siya. Dahil hindi ko alam kung ano ang bukas. Lumapit si Khalid, hakbang na pantay at tiyak. Bukas ay magiging ayon sa ating desisyon, sabi niya. Ngunit kung makikipaglaban ka, kasama ko. Nakatigil si Camila. Magkasama? Oo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, malapot. Ramdam niya ang halo ng takot, kawalang tiwala, at isang bagay na hindi niya maipangalan. Anak siya ng tao na bumili ng kanyang buhay. Ngunit siya rin ang nagpoprotekta ngayon. Nagliligtas mula sa mga kuko ng galit. Bakit mo ginagawa ito? Bumulong siya. Pwede mo namang piliin ang pamilya. Mas madali iyon. Tugon niya, seryoso at halos mahigpit. Dahil ayokong maging kopya nila, nakita ko kung paano sinisira ng ama ko ang mga tao para sa sariling kagustuhan. At hindi ko hahayaan na masira ka rin. Ang mga salitang iyon ay dumaloy sa loob niya. Nararamdaman ni Camila ang isang bagong damdamin, halo ng pag-asa at takot. Kinabukasan, muli silang magkasama sa harap ng mga mamamahayag. Nakatabi si Khalid kay Camila, parang naghahamon sa pamilya. Ang kanyang kumpiyansa ay naging kalasag. Isa sa mga reporter ay tumangging magtanong ng diretsyo. Ginoo, Camila, mahal mo ba si Khalid? Nakatigil si Camila. Mapanganib ang tanong, ngunit sumagot si Khalid para sa kanya. Walang kinalaman ito sa kaso, wika niya, at sa tinig niya, ramdam ng lahat ang bigat at katotohanan. Namula ang mga pisngi ni Camila. Natakot siyang isipin kung ano ang ibig sabihin nito. Sa hating gabi, nakaupo siya sa silid, binubuklat ang mga lumang larawan sa telepono. Sa isa, kasama ang kanyang mga magulang sa ice rink. Sa isa, nakatayo sa pedestal na may medalya. Noon ramdam niya ang lakas, ang pagiging hindi matatalo. Tahimik na bumukas ang pinto. Pwede ba? Tanong ni Khalid. Tumango siya. Pumasok siya, umupo sa harapan niya. Matagal silang tahimik. Pagkatapos, sabi niya, ngayon, noong tinanong ka tungkol sa pag-ibig, natakot ka ba? Opo, natakot ako, wika ni Camila ng diretsyo. Iyon ay bitag, wika niya. Pero paano kung hindi iyon bitag? Tanong niya. Ibaba ni Camila ang tingin. Namatay ang dibdib sa kaba. Kahit ganon, hindi ko sasabihin. Bumulong siya. Lumapit si Khalid. Nagningning ang mga mata niya. Bakit? Tanong ni Camila. Itinaas ang tingin. May kumislap sa pagitan nila. Tahimik, delikado. Dahil natatakot ako sa sagot, wika niya. Ang katahimikan ay nanatili, ngunit iba. Malapot, puno ng tensyon, nakakapanibago. Ramdam ni Camila na kaunti na lang at ang hangganan ay malalampasan. Ngunit tumayo siya at lumapit sa bintana. Umalis ka, Khalid, mahina niyang wika. Pakiusap. Hindi siya gumalaw, pagkatapos ay mahina niyang binitiwan. Sige, ngunit tandaan, malapit ang mga kaaway. Kung hindi ka magtitiwala sa akin, mag-iisa ka lang. Nang magsara ang pinto sa likuran niya, inilapat ni Camila ang noo sa malamig na salamin. Tumitibok ang puso niya. Parang naroon siya sa ice rink bago ang huling jump. Alam niya hindi maiiwasan ang pagbagsak. Ngunit marahil, posibleng lumipad din siya. Magulo ang gabi sa palasyo. Para bang nakikinig ang mga pader sa bawat hakbang at nagtatago ang mga bintana ng mga banyagang mukha sa kanilang mga refleksyon. Pinahirapan siya ng mga panaginip. Bulong sa Arabic, malamig na mga mata ng anak na babae ng sheikh.
Mabigat na paghinga na bumabalik sa kanya sa unang gabing nagbago ang kanyang buhay. Nagising siya sa malamig na pawis at narinig ang mahina na kaluskos sa labas ng pinto. Tumigil ang puso niya. May tao sa koridor. Maingat siyang lumapit at nakinig. Unti-unting lumayo ang mga hakbang. May nakalapag na sobre sa tapis. Pinulot niya ito ng nanginginig na kamay. Sa loob, may maliit na tala, isinulat sa Russian gamit ang hindi pantay na sulat. Umalis ka bago mahuli. Ang susunod na gabi ay maaaring maging huli mo uminit ang kanyang mukha. Nanginginig ang mga daliri. Sa sandaling iyon, bumukas ng biglaan ang pinto. Pumasok si Khalid. Nakita ang sobre at mabilis itong inagaw sa kanyang kamay. Yumuko ang mga mata niya. Sino ang nag-iwan nito? Hindi ko alam, bumulong siya. Narinig ko lang ang mga hakbang. Pinisil niya ang papel ng husto hanggang sa yumupi. Lumipat na sila sa diretsong pagbabanta, wika niya ng mababa. Alam ko na mangyayari ito. Humina ang mga tuhod ni Camila. Umupo siya sa gilid ng kama, hinatak ang mga kamay sa mukha. Hindi ko na kaya. Sobrang lahat ito. Isa akong dayuhan dito. Gusto nila na mawala ako, umupo si Khalid sa tabi niya. Nakaabot ang kamay niya sa balikat niya, matatag ngunit maingat. Makinig ka sa akin, wika niya. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Nalampasan mo na ang mga bagay na makakasira sa iba. At hindi ka nag-iisa, tumingin siya sa kanya sa gitna ng luha. Bakit mas nagtitiwala ka sa akin kaysa sa sarili ko? Tiningnan siya ni Khalid ng diretso at mabigat. Kasi nakikita kita kung sino ka talaga. Hindi bilang larawan, hindi bilang figure sa laro, kundi bilang babae, masyadong malapit at mapanganib ang mga salitang iyon. Nilihis ni Camila ang tingin. Ngunit ang puso niya ay mabilis na tumakbo. Kinabukasan, sinubukan siyang bitagin. Sa hardin, sa pagitan ng mga jasmine bush, lumapit sa kanya ang isa sa mga gwardiya at iniabot ang isang folder.